natin. Di ba? Mahal niya tayo? Yes. Sabi ng Panginoon, for God so loved the world. So, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya, tayong mga Kristiyano ngayon, tayong mga anak niya, tayo ay ipinagbilinan niya na dapat din po tayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Kaya sabi niya sa verse 11, sabi niya, sapagkat ito ang mensahe mula pa ng simula, na dapat tayo ay mga ibigan sa isa't isa. Sa verse 12, sabi niya, na hindi gaya ni Cain, na siya'y sama-sama at pinaslang ang kanyang kapatid. At bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matutuwid. Sabi niya dito, inalimbawa niya po si Cain at saka si Abel, na noong unang panahon, nung sila ay nasa panahon ng mga ama, na si Cain at saka si Abel ay naipanganak, ngunit ang naging problema, si Cain ay nawala yung kanyang pagmamahal. Nawala yung kanyang pag-ibig sa kanyang kapatid. Kaya nagkaroon siya ngayon ng puot. Supposed to be dapat pag-ibig o pagmamahal ang dapat meron siya, pero puot ang nangyari sa bagay na yun. Kaya anong ginawa niya sa kanyang kapatid? Pinatay niya. So nawala po yung salitang mag-ibigan sila sa isa't isa. Bakit? Kasi nandun yung galit niya, nandun yung puot niya, nandun yung selos niya sa kanyang kapatid. Kaya hindi na naig ang pag-ibig sa kanya. Kaya sa verse 13, sabi niya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan. So kung kay Cain ay nagalit na siya, kinapuotan niya ang kanyang kapatid, dahil ang kanyang kapatid ay ginawa niya ang mabuti. Mga kapatid, huwag na kayong magtaka kung magagalit din ang sanlibutan sa atin. O kung kapuotan tayo ng tao. Bakit? Kasi marunong tayong magmahal. Dahil sumusunod tayo sa mga bagay na sinasabi ng Diyos. Sa verse 14, sabi niya po dyan, nalalaman natin tayo ay tumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ng isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatiling saan? Sa kamatayan. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, nung tayo po hindi marunong, nung tayo ay wala pa po sa katotohanan, mga kapatid, hindi tayo marunong umibig. Wala tayong pakialam sa ating mga kapatid. Yes, ano? Yes. Wala tayong pakialam sa mga nasa paligid natin. Pero dahil tayo po ay naging Kristiyano na anak ng Diyos, mga kapatid, natutunan natin na dapat mahalin natin ang bawat isa. Kaya sabi niya dyan, na pag hindi ka marunong umibig, nananatili ka pa rin saan? Sa kamatayan. Itaw natin yon. Nananatili pa rin tayo sa kamatayan. Kamatayan saan? Sa dagatang apoy. Sa verse 15, sabi niya, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Kita ninyo noon, ang isang mamamatay tao ay yung pumatay. Tama? Ngayon, pag nagalit ka sa iyong kapatid, sabi niya, ikaw ay mamamatay tao. At nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Kita ninyo? Kaya kung ang nananaig ay ang galit at ang puot natin, at hindi yung pag-ibig natin, sigurado ay makakagawa tayo ng hindi maganda. Yes or no? Yes. Kaya minsan, nasasagot natin ang ating mga magulang, minsan nakikipag-away tayo sa ibang tao. Bakit? Pinapairal kasi natin ang ating puot o galit. At tandaan po natin, at kung yan ang ating pinairal, para tayong mamamatay tao. Kita ninyo? At ang mamamatay tao ay hindi siya magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya anong sabi ni Juan? Dito natin nakikilala, sabi niya, ang pag-ibig. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat natin ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Dahil ipinagkaloob ng ating Panginoon ang kanyang buhay,
ay dapat din natin ipagkaloob ang ating buhay sa ating mga kapatid. We must show also the love that from God. Ipakita rin natin na yung pag-ibig ng Diyos ay nakikita rin sa atin sa pamamagitan ng pag-iibigan natin sa bawat isa. Kita natin yan. Ito yung advice na yun ni Juan, mga kapatid. Na dapat hindi galit ang nananaig sa atin, kundi yung pagmamahal. At lagi niyong tandaan na tayong mga magulang na kung mahal natin ang ating mga anak, suwayin natin sila. Ibig sabihin, kung mali yung kanilang ginagawa, pagsabihan po natin sila. Hindi natin kailangan magalit sa kanila. Kausapin natin, ipakita natin, ipaliwanag natin na mali ang kanilang ginawa. Hanggang kailan? Hanggang tayo po, walang expiration ng pagiging magulang. Lagi nating tandaan na kahit anong edad na tayo, still we are parents pa rin. Kaya dapat ang nananaig ay yung pag-ibig sa atin. Dahil kung hindi ang pag-ibig ang nanaig sa atin, hindi natin matuturuan ng maayos ang ating mga anak. Meron din tayong mga anak, dapat hindi galit, hindi puot, hindi selos ang ating mga nasa isip, kundi pag-ibig nawa. Upang maunawaan natin at maintindihan natin ang nais ng Panginoon at ng ating mga magulang. Kaya sa verse 17, sabi niya, subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutan ito, at nakikita ng kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong mananatili o nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. So, meron pang isang halimbawa, mga kapatid. Meron ka ng pag-aari, mayaman ka nga, pero hindi ka naman marunong tumulong. Anong sabi ng Panginoon? Paano nananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Di ba? Kita natin, so may mga punto, mga kapatid, na nakikita natin. Ang una, pag tayo ay nagagalit at napupuot sa ating mga kapatid, hindi ang pag-ibig ang nasa atin. Ngayon, pag hindi naman tayo mapagbigay, hindi tayo nagbibigay sa mga nangangailangan, hindi ang pag-ibig ang nananaig sa atin. Kaya sabi ng verse 18, mga munting anak, huwag tayo umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kaya ipakita natin yung ating pagmamahalan, mga kapatid. Hindi lang dahil sa may pangangailangan, kundi kahit sa walang pangangailangan, magpakitaan pa rin tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Di ba nakita natin, mga kapatid? Dito natin makikilala na tayo ay mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Kita ninyo? Magkakaroon tayo ng kapanatagan. Ibig sabihin, marirelax tayo. Bakit? Kasi nalalaman natin na yung katotohanan na dapat ay nagmamahalan tayo. Hindi tayo nag-aaway, hindi tayo kung ano-anong bagay na hindi maganda, kundi tayo po ay nagkakaisa dahil sa ating pagmamahalan. And then sa verse 20, sabi niya, tuwing hahapulan tayo ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kaya minsan, di ba, pag gumagawa tayo ng masama, nakukonsensya tayo. Nagigilty tayo. Tandaan ninyo na mas nalalaman ng Diyos ang puso natin. Mga kapatid, alam niyo po kung ano yung mga bagay na nasa loob natin. Walang sikretong maitatago sa Panginoon. Kaya dapat huwag puot, huwag galit ang manaig, kundi ang pag-ibig. Sa verse 21, mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. O, di ba? Kung hindi ka nagigilty, di ba? Ang ganda, ang sarap sa feelings. Yes or no? Yes. Kasi wala kang inaalala. Meron kang kapanatagan sa iyong mga puso. Pero kung nagigilty tayo, mga kapatid, hindi ka magsamba ngayon, bukas, guilty ka. Kahit mamaya, guilty ka. Bakit? Kasi hindi mo ginawa
Hindi mo ipinakita na mahal mo ang Diyos. Hindi mo ipinakita na mahal mo ang mga kapatid. Dahil sa pagsamba natin, dahil sa pagiging present mo, every pagtitipon, ipinapakita mo na mayroon kang pagmamahal sa mga kapatid. Pero kung wala ka, nandun yung guilty natin. Wala tayong kapanatagan sa ating mga puso. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kaya ang sabi ni Mateo, pumatok ka at ikay aking magbubuksan. Humingi ka at ikay aking bibigyan. Hanapin mo at ikay makakahanap. Ito yung sinasabi ni Juan, mga kapatid. Ang anumang hilingin natin sa Diyos, pagkat tayo ay sumusunod sa Kanya, yung pag-ibig ng pagsunod sa Kanya, willingness to obey God, mga kapatid, lahat ay binibigay niya sa atin. Kita natin, ganun tayo kamahal ng Diyos pag tayo po ay nagmamahalan. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay nag-aaway, ayaw ng Panginoon na tayo ay nagkakatampuan. Kung meron man tayong away, meron man tayong tampuhan, huwag natin sanang pairanin ang galit sa ating mga puso at isip. Kundi ang pag-ibig natin sa Diyos, dahil kung wala tayo, dahil kung hindi ang pag-ibig ang manaig sa atin, mga kapatid, hindi tayo magkakansa. Magkakawala tayo. Kaya dapat mag-ibigan tayo, mga kapatid. At ang tumutupad, sabi niya dito, at ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa binigay niyang utos sa atin. Diba? Hindi choice to, mga kapatid. Bakit kasi? Utos. Utos na tayo'y mag-ibigan. Diba? Kasi kung nag-iibigan tayo, nagmamahalan tayo, nagagawa natin ng maayos ang ating mga gawain. Nakakapagsamba tayo ng maayos. Yes or no? Yes. Bakit? Kasi meron kang pakialam sa kanya, sa iba. Diba, si kapatid na ganito, hindi nakapagsamba, pupuntahan mo. Sister, brother, ba't hindi po kayo nakapagsamba? Diba? Doon yung time na naipapakita mo na kahit, ay ganun pala, kung wala pala ako, hinahanap pala nila ako. So, ibig sabihin, pinapakita natin na meron silang importansya, na sila ay mahalaga. Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Kung tunay na tayo nagmamahalan sa isa't isa, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin, hindi dapat tayo nagiging pabaya sa ating mga kapatid. Dapat kahit anong mangyari na nangyayari sa atin, hinihikayat pa rin natin sila because of our love to them. Diba? Kaya sa verse 24 sabi niya, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananatili sa kanya at siya sa kanya, at dito nakikilala natin na siya ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Bilang pag-conclusion po natin, mga kapatid, kailangan po natin magmahalan sa isa't isa. Upang mas lalo natin maipakita na ang Iglesia ng Panginoon sa lugar na ito ay nagkakaisa, nagdadamayan, ang tutulungan sa lahat ng bagay. Hindi nang dahil tayo ay magkakapamilya, kundi dahil tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Ipakita natin sa kanila na tayo ay iisa. Iisa sa ating layunin na makapunta ng langit. Iisa yung ating pangarap na may kayat natin ang mga tao na sa paligid natin. Pero without love, pag walang pag-ibig natin sa isa't isa, hindi po natin magagawa ang mga bagay na ito. Kung wala tayong pag-iibigan sa mga ginagawa natin, alang-alang sa Diyos, mga kapatid, isang taon na, ganito pa rin tayo. Kaya dapat sana ay magkaroon tayo yung pag-ibig, yung genuine love sa isa't isa. Para may kayat pa natin ang bawat nasa paligid natin.
Saan nagmumula? Sa atin, mga kapatid. Dapat magsimula sa atin na mahalin natin ang ating sarili, dahil kung minamahal natin ang ating sarili, mamahalin din natin sila. Dahil kung gaano kahalaga yung kaluluwa mo, mahalaga rin yung kaluluwa nila. Amen po. Na yung ating mga kapatid, na yung mga nakikita, hikayatin niyo sila, pagsabihan niyo sila, encourage niyo sila. Mga kapatid. Huwag tayong maging tulad ni Cain, na dapat in-encourage, na dapat ang ginawa niya ay natuwa siya noong tinanggap ng Panginoon ang handog ng kanyang kapatid. Pero na dapat na matuwa, magalak, pero hindi nangyari. Dahil nabalot siya ng inggit, nabalot siya ng galit, at puot kay Abel. Kaya napatay niya si Abel. Kaya ang galit po mga kapatid, wala pong magandang maidudulot sa atin. Mas lalo pa na pag nananaig ang galit sa atin, mas lalo pang lumalayo ang damdamin natin sa isa't isa. At yun ang ayaw ng Diyos. Kaya kung may mali tayo at pinagsabihan tayo ng ating kapatid, tanggapin natin. Bakit? Kasi mahal kanya. Kaya yung lesson natin sa wagang ito, mag-ibigan sa isa't isa. Bakit? Dahil ang Diyos ay iniibig niya amin. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaya dapat mga ibigan naman tayo. Ibigay naman natin yung buhay natin sa ating mga kapatid. Amen po. So I encourage each and everyone, mga kapatid, encourage tayo ng Biblia na magmahalan tayo kahit ano mangyari. We must show our love to the brethren so that those people outside the church, they will see, makikita nila kung paano at gaano tayo nagmamahalan. Amen po mga kapatid. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo.